Good morning po, Ma'am Susan. Ako po si Carlo. Ako po ang nurse niyo ngayong araw. Kamusta po kayo? Ma'am Susan, are you comfortable having me here? I'll just sit here and I'll stay until you are ready to go. You are afraid. Can you tell me more about it? Sabi po nila may cancer daw po ako. Naiintindihan ko natatakot ka sa mga hindi na salita ng bayad sila. Pero huwag kang mag-alala dahil nandito lang ako para tulungan kang maintindihan pa ang nararamdaman mo. Kung maaari ko bang tanungin kung ano ba ang kinakain mo? Nurse, natatakot po ako kasi paano kung namatay po ako? Sino po mag-aalaga sa anak ko, sa asawa ko? Mas mabuti po siguro mamatay na lang po ako. Why do you think it is better to die immediately? Siyempre, nurse, kapag pinanggamot pa nila ako o di gagastos pa sila ng pera, eh mamamatay lang din naman ako. Doon lang din naman ang magiging bagsak ko. So, bakit pa kailangan nila akong ipagamot? Natatakot ka ba na baka may cancer ka na talaga? At mas pipiliin mo na lang mamatay kaysa patagalin pa ito, tama ba? Yes naman po, nurse. Ma'am Susan, hindi ba sigurado kung may cancer ka talaga? At kung mayroon man, may mga gamot na makakatulong sa pagaling mo. At kung problemang pinansyal ang problema mo, ay may mga programang makakatulong sa mga taong tulad mo. Totoo po ba, nurse? Sa totoo lang po, ayaw ko po kasi na maging pabigat pa po sa pamilya mo. Kasi paano na lang po sila? Sino po mag-aalaga sa kanila? Mahirap lang din naman po kasi kami. Andito ako para tulungan ka talaga, Ma'am Susan. Lalabas ang presyo ko sa loob ng isang linggo. Ha? Ganun katagal? Hiyang malaki, Ma'am Susan. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita sa loob ng isang linggo. Maaari mo akong puntahan dito kung kailangan mo lang kausap at kung may problema ka na hindi mo mapigilan mag-isip. Magandang umaga, Ma'am Susan. Napabalik ka kaagad. Nurse, hindi ko po mapigilan hindi mag-isip ng mag-isip eh. Kailan niyo pa naramdaman ito? Nung pagka-uwi ko po sa bahay, nung nakita ko po yung mga anak ko, biglang po naramdaman na biglang sumakit yung dede ko. Hindi ko po alam kung bakit po. Baka totoo po talagang may cancer ako. Naiintindihan kita, Ma'am Susan. Makakasigurado lamang tayo kung lumabas na ang resulta mo. Sa ngayon, dahil hindi namin gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Masaya? Masaya po ako kapag napagsisilbihan ko yung asawa ko, yung mga anak ko, kapag nagagawa ko po yung mga dapat kong gawin sa bahay, kapag pinagluluto at saka pinaglilinis ko po sila, yun po yung mga bagay na nagpapasaya sa akin, ma'am. Ayun! Kung hindi mo papigilan mag-isip, ay pwede mong gawin ang mga bagay na yan. Paano naman po kung hindi ko po mapigilan mag-isip? Ayaw ko man din po sana mag-isip ng mag-isip kaso hindi ko talaga mapigilan eh. Huwag kang mag-alala, Ma'am, dahil may binigay naman si Doc na gamot para maiwasan ang pagkabalisa mo. Matutulungan po ba talaga ako ng ma'am? Oo naman po, basta sundin na lang yung sinabi ni Doc. At huwag ka pong mag-alala dahil malapit na lumabas ang
po, Ma'am Susan. Tapos na po ang nararamdaman ko. Naku ma'am, kinakabahan po ako kasi ngayon po yung labas ng biopsy result ko eh. Huwag kang mag-alala dahil samahan naman kayo sa mag-aaral. Kamusta ka naman ng mga nakaraang araw? Ay, yung ma'am, dinadrive ko naman po na ibahin po yung iniisip ko na nilinis, naluluto, at saka pinagsisiglan ko po yung asawa at mga anak ko. Yun na po ma'am, tama ko po, nakatulong po yun sa akin. At nakatulong din po yung nireseta sa akin ni Doc ng gamot. Oh, at dito na pala yung resulta ng biopsy mo. Ma'am, ayoko pong tignan din na natakot po ako eh. Sabay natin titignan ang resulta ng biopsy mo. Tignan mo na ng malalim. Ready na po ako, nurse. I'm happy to inform you, ma'am, that you don't have a cancer. Talaga po, ma'am?